Pardon. Kumusta kayo dyan? Ito. Buhay pa rin. Kung ano-anong saltwater experiment ang ginagawa. Talaga lang Hindi kasi may nabasa ako yung maglalagay ka sa container, 1/4 of the container puro salt, and then lagyan ng water, and then let it sit overnight. Talaga masaturate siya. Tapos every morning, 1 teaspoon daw lang kukunin. Gusto ko lang siya i-experiment kung ano yung mas maalat. Kung yun, solution. Oo. Kung yun ang mas maalat or yung lalagyan ko na lang siya ng half teaspoon. Actually, mas maalat yung... Sinabi ko nga sa inyo yung 1 litro, 2 kutsara. Tapos salain nyo. Tunawin nyo muna. Tapos 2 kutsara. Tapos yun, kukuha ka lang ng mga 2 hanggang 3 kutsarang tinimpla mo na, ilalagay mo sa plain na 500 ml. So, yun. Mas matipid nga yun at saka hindi mo makuano kasi sinala mo na so wala nang dumi, malinis na siya. Oo, pero pag ganun, Dok, 2 kutsara, hindi masyado maalat yun. Mga 2 hanggang 3. Tignan nyo, kailangan maalat, hindi maalat. Kasi ito yung ginawa ko, As in, meron pang yung mga hindi natunaw. So sobrang saturated na ng salt ng water na to. May hindi na dissolve na salt sa ilalim. Anong klaseng asin ba yan? Pambira yung sa palengke lang, ang tagal naman matunaw niyan. Hindi, Dok, ganyan kadami nilagay kong asin ganyan. Tapos yung lahat water. Yan. Hindi, pero kumukuha lang ako ng 1 teaspoon dito. 1 teaspoon, tas doon ko siya ilalagay doon sa, ililipat ko naman siya dito. Tama naman. Ayun. Tama yan, maganda yan. So, kailangan ipamuhay nyo na yan kasi nga 8 years na yan na pinapractice. Ngayon nyo lang din ginagawa yan. 8 years ko na ginagawa yan. Tsaka, so tutusin lang ang totoong vitamin C, ayan sodium. Kung vitamin C lang, sodium ang kailangan mo. Hindi kasi sodium ascorbate, sodium ascorbic, parehas na sodium lang. Sodium phosphate, sodium, lahat ng klase may sodium lang yun. Kinukuha. Nagdadagdag lang sila ng minimix lang nila kasi nga puro experimental na Pero alam nyo ba ang salt noon diyan nag-umpisa yung sweldo, in the word salary. Talaga? Salarium. Yes. Talaga? Galing yun sa salarium. Sinusweldo ng mga Romans noon, asin. Asin? Wow. Diyan galing ang diyan ang galing ang salary, the word salary. Oo. Came from, yun, salarium. Yan ang ginagamit ng pangsweldo, pambayad, asin. Kasi walang kwenta ang pagkain mo kapag walang asin. Kahit nga ang Diyos, hindi natanggap ng sacrifice ng panahon pag walang asin. Number 1, preservative yan ang laman. Oo. Hindi lang laman ng mga, yung mga isda, mga hayop. Lahat, pati yung tao, na kailangan i-preserve. Number 1, preservatives din yan, Doc, right? Kaya nga ang daming binubulati mga bata pa lang Kaya iwasan nyo magkaroon ng bulati yung mga anak nyo. Painumin nyo ng tubig na may asin. Huwag kayo matakot sa asin. Hanggat may tubig, ipa-flush lang yung sobra. Ganyan nire-regulate ng kidney mo lahat ng sobra. Kasi ang sabi kasi pag maraming asin, nakaka-high blood. Yun ang sinasabi kayo ng mindset ng mga tao. Hindi nga nila yun i-explain Sabi ko nga sa inyo, yung na-high blood, yung umuwi, ulam asin. Talagang ma-high blood yun. Umuwi ng bahay. Construction worker, umuwi ng bahay, ulam, asin. Sabi ko sa'yo, sira-sira yung mga paligid. Pero kung umuwi sana, tabalang ulam nun, hindi magwawala Kasi asin ulam niya, di nagwala. Hindi, pero Doc, may nag-uulam talaga ng asin Pag wala na talagang makain, asin daw tsaka kanin. Yes, Ranas ko yan, Miss Jen. Nilalagyan. Kamatis lang. I'm so proud na danas ko yan. Kamatis, asin. Para may lasa-lasa naman yung pagkain mo. Kung walang pambili ng kamatis, asin lang talaga tsaka... Yun lang. Pero masarap yung tinutong na kanin, nilagyan ng asin. Ang sarap dun. Nakakatikim, boy pa lola ko, nakain na ako nun Tinutong na kanin, yung mga tira-tirang gilid-gilid, babasain niya lang. Pag nag-alsaan na, lagyan ng asin. Pag tinignan ko, ang sarap nga Tubig na may asin, Doc. Masarap din yan.
Mainit na kanin, tapos tubig na may asin. Ang sarap-sarap nun. Hindi lang kasi noon maraming nauso, ulam, patis, mantika, pinaghahalo yun. No? O kaya toyo, palitan, toyo, o kaya suka. Basta may asin, Doc. Basta may asin. Oo. Sarap. Yung mga tao talaga eh. Pero kung iisipin mo noon, ang sinabi lang naman ng Diyos na pagkain na seed-bearing fruit saka seed-bearing plant. Pero bakit kaya ang tao, pansinin nyo bakit kaya puro ang tao mahilig sa carbohydrate at saka sa protein? Meron din ginawa ang Diyos doon eh. Sirit, Doc, sirit. Alam niyo ba yun kung bakit mahilig ang mga tao na kumain ng carbs at saka protein from animal? Sarap. Kasi yun lang yung pinakain niya nung nung nilabas sila sa Egypt. Naghagis ng mana. Alam niyo ba yung mana is a carbohydrate, crystalline carbohydrates. Saka yung pugo o meat. Yun yung karne. So dalawa lang ang kinakain nila noon. Carbo at saka protein. No, mana. Research nyo. Mana. Carbohydrates yun. Yung salary ang i-research ko. Salary. Salt, salarium, i-type mo. Came from salt yan. Bakit napakamura? Ay, salary. Pinangsisweldo pala noon. Ngayon, napakamura lang. Ay, grabe. Saka hindi nga eh. Kaya nga marami nang hindi nag-aasin. Ang dami na nagkakasakit. Kasi nga, parte ng katawan mo yan. Sabi, parehas ang design ng mundo at saka ng tao. Kaya huwag kayong lalabas doon. Kaya itong lahat ng mga binibigay nung kung sino-sino, yung mga lahat ng synthetic drugs, lalahatin ko yan. Lahat yan ay man-made at saka foreign yan sa katawan ng tao. It promotes pollution, toxicity. Ay, nako. Ano lang yan, di ba? Byproduct ang mga medicine. They wanted something to do with the byproduct ng pag-process nila ng fossil fuels, yung oil. Yes. Kasi, so parang waste. Parang waste yata yun when the processing nung crude oil, petroleum. So they wanted to make money out of it. Ilagay yata sa mga gamot. Ganun po ba yun? Hindi lang yun. Maraming kasi nga nag-umpisa yung mga vitamins kay Linus Pauling pa yan. Vitamin C na yan. Lahat ng vitamins, sinasabi nila, hindi raw kayang gawin ng tao ang vitamins. Ginagawa yan basta meron kang sangkap. Sabi na, hayop lang daw. Parehas lang naman eh. Yung hayop, kumukuha rin doon sa kinakain nila. Kasi nga merong tinatawag na microbiome. Yun yung mga bacteria na nakareside sa katawan mo na 10 times larger sa cell mo. Imagine mo kung 100 trillion ang cell, 10 times ang large. Yun ang tinatawag na missing organ na hindi itinuro. Yun ang nagsisynthesize ng lahat ng kinakain mo into forms of vitamins, minerals, K1, K2, B complex, enzyme. Ay, nako. So, yun. Kaya nga lately, 2009, bumutok na yung mga probiotic niyan. Yan, sila lactobacillus, sila Yakult. Ay, naglabasan na yan. So, alam na nila na maganda ang probiotic pero mas maganda yung prebiotic. Alam niyo ba yung prebiotic? Alam niyo yung probiotic? Yakult. Probiotic, yun yung microbes. Meron kang lactobacillus, iba't ibang klase, bifidus, mga ganon. Meron ka sa loob niya, may mga residing microbes ka rin. Iba-iba. One time, magpapakita ako ng mga study sa inyo nun. So, iba't ibang klase yun. So, yun. Yung prebiotic, yun yung lahat ng mga galing sa lupa, lahat ng fruits, vegetable, grains, nuts, seeds, lahat yan tawag diyan prebiotic pagkain nila. Okay. Or yun yung sinisynthesize nila, yun yung prebiotics. Kaya nga, hindi ka kakain nun kasi yun ang gagawin mong tangkap ng katawan mo. Yung lahat ng prebiotic, which is the seed-bearing fruit at saka seed-bearing plant. Kaya nga matalino yung creator siya, nag-create eh. So, yun.
Dapat alam ng tao yung kaya lang wala nga, hindi nga nagampanan ng mga nagpapanggap ng mga doktor na ilang taon na nagpapanggap silang doktor, and yet hindi nila itinuturo yung kalusugan, paano kumain ng tao, paano nagkakasakit, walang ganun. Puro pag may nalaman, mataas ang dugo mo, eto inumin mo to ha, mataas ang asukal mo sa dugo, eto inumin mo ha, masakit ang likod mo, eto inumin mo ha, nagtatay ka, eto inumin mo. Asos, wala na, puro symptoms lang puro symptomatology doctor. Yung ugat paano na, kaya nga walang natuto, walang gumaling. Ayun, at saka ito pa guys ano yun nyo palagi, i-mindset nyo sa sarili nyo na huwag kayo magre-rely 100% sa scientific mga literature. Kasi nga, galing lang sa tao yan. Hindi nila pwedeng laktawan yung creator. Lahat ng scientific paper na lumalabas mula noon hanggang ngayon, hindi yan pwedeng lumaktaw doon sa creation ng Diyos. Na pagkain lang. Tigilan yung mga, okay lang yung mga fermentation yan. Kaya nga mahalaga mag-ferment din kayo. Kumain kayo ng mga buro. Ano bang alam yung buro, Ma'am Jingle? Burong isda. Burong baboy. Di ba fermented yun? Yes, fermented. Fermented na mga ibang buburo kayo. Siguro asin, tubig, lagyan ng konti asukal o maglagay. Andun na sa sa YouTube lang, ang daming fermented foods Kumain kayo Yes. kasi live na yung microbes niyan. So may mga bacteria na siya nagsisynthesize. Pag nabuburo na yan, tumataas na yung butyrate. Makukuha niyo yung butyrate. Yun yung fermentation, doon nakukuha yung butyrate. Yun yung nagpapatibay ng lining ng colon. I see. Bagoong, kahit animal protein yan Ay, ganun ba, Dok? So, dapat yung mga veggie. Tandaan nyo, pag mga gulay, prutas, iba ang fermentation, ibang byproduct. Kapag ang mga hayop, putrefaction yan. It creates poisonous substance yan, mga nabuburo. At saka, tinan mo naman, ang baho nun, saka inuuod yun. Imagine mo, nasa loob ng katawan mo, yung mga nabubulok na karni ng hayop, binuburo mo. Kaya nga maraming asin Kaya maraming merong asin. way Pag kulang sa asin. Kasi, may way ng fermentation na hindi siya nakakasama. Pero pag merong mga residing microbes doon na talagang yun ang dumami, ibang epekto sa katawan Okay. Kaya matuturin kayo magburo. Type mo lang sa YouTube, how to ferment fruits or vegetables, gano'n. Yun lang ang pinaka-safe. Gawa kayo mga probiotic. Yung something na maaasim kagaya ng kamyas, yan, mga balimbing. Yan, pwede rin yan. Yung mga prutas, mga yan, pwedeng iburo yan. Oo, correct. Tapos pag ulam mo lang, solve na, at least nakatipid ka pa.